Kinasuhan na si Zaldico. Prof. Dan, paki-explain. Well, kinasuhan siya pa lang. At the time na lumabas yung balita, no? Siya pa lang yung kinasuhan, graft and corruption dito sa relation to is yung mga tawag dito, flood prevention project sa isang lugar lang sa isang lugar lang. Ang nakapagtaka diyan, di ba, host name came out later. Tapos siya yung unang may kaso, tapos hindi man siya na interrogate. Di ba? Dahil nawala siya sa Pilipinas at hindi niya wala na yung balak bumalik. And yet, somehow, siya yung unang na-target despite the fact na maraming mga pangalan na lumalabas na before. And I think that feeds into the narrative na siya yung magiging scapegoat. Dahil hindi pwede may kasalanan yung speaker, hindi pwede may kasalanan yung presidente, o si Zaldi na lang. Total na sa ibang bansa naman siya. Dami na namang troll dito sa comment section natin. Salamat po, Mr. Bert Veloso. Ako daw yung exact mirror image ng mga sinasabi ko. Paano ako naging exact image ng mga sinasabi ko? Ako ba yung nag-prepare ng budget? Diba? Ako naman, gawin mo namang mas brilliant yung comment mo. Ang baduy eh. Pero sa palagay mo, ito pagkaso at pag-uuna sa kay Zaldico na kasuhan ay in response to dun sa video na nilabas niyang accusation? No, I think nakaplana na yan before Siya na talaga yung target dyan para may pakita na meron talagang mananagot dito sa scam na ito. I think Zaldico came up with that para ma-dilute yung impact ng pagsampa ng kaso. See, now he can say, see, kasi meron akong bala against the government and now they're after me. Paano si Speaker, dating Speaker Romualdez? Tumawag daw siya kay Remulla, nabasa mo yun, today lang. To deny all allegations. Medyo improper ata yun. So, kung totoo yung sinasabi ng ombudsman, and so far parang seryoso naman siya, he can pursue all the leads leading to the former speaker. At saka itong si Zaldico napakalinaw na naghahanap ng kakapitan, ano. Kasi ang kailangan lang naman niya ay magbibigay ng pardon sa kanya or magta-transform sa kanya bilang state witness kalaban ng mga ibang mga kalaban sa politiko no susunod na supposedly mag-a-assume as presidente. So very strategic yung ginawa ni Zaldico na pag-switch. Pero nakakatawa talaga yung pagsasabi niya na ay wala akong nakuha kahit isang kusing. Sumunod lang daw siya. Diba? Pero at least ngayon, with the filing of a case against Zaldico, pwede nang ipakansela yung kanyang passport, no? At pwede na siyang ipa-Interpol, diba? Oh, extradite if he makes that mistake of going to a country na meron tayong extradition treaty. Paano daw kung bumaligtad din si ex-ES? Sige, I want to see that. Di ba? Ang saya-saya na talaga sa Pilipinas kapag nangyari yun.